Senator Amy Marcos gumamit umano ng bogus o peking DOJ document sa Senate hearing. Ang internal memorandum ng Department of Justice na ipinakita ni Senator Amy Marcos sa kanyang pagdinig sa komite ay lumabas na peke at gawa-gawa lamang ayon sa mga opisyal ng DOJ. Matapos mabuking, ikinatwira naman ngayon ni Amy Marcos na ang naturang dokumento daw ay hindi mahalaga. Sa pagdinig noong April 3, ipinakita ni Marcos ang isang sinasabing memorandum na naka-address sa Prosecutor General na nagsasabing mayroon ng task force drafting the revised complaint for violation of Republic Act 9851 against former President Rodrigo Duterte and his accomplices. Kung may case build-up, may draft complaint, why did we still have to cooperate with the ICC? Ang tanong ni Amy Marcos. Sinagot naman ito ni Prosecutor General Richard Fadulion noong Huwebes, April 10 at sinabing, "That's a bogus document. That's not a real document. There's no such document which contains exactly what is highlighted there. It's a manufactured document. It's a fake," ani Fadulion. Nang tanungin si Amy Marcos kung sino ang pinagmulan ng peking dokumento, nangatwira naman si Amy Marcos, hindi naman mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento. Kaya ko nga tinatanong kung alin ang totoo. Halos lahat totoo eh. Yun nga lang, nakalusot yung isa. Hindi ko alam. Tinatanong ko nga eh. Ani Amy Marcos. What's your source for the document na DOJ na sinabi ni Ayun, sabi nila peke, hindi namang mahalagang dokumento yon. Maraming nagpapadala kasi ng dokumento, kaya ako nga tinatanong kung totoo, alin ang totoo dito. Yung iba totoo, halos lahat totoo eh. Pati yung sa Bureau of Immigration tungkol sa ICC, pati yung travel logs, wala namang makadispute nun eh, dahil galing sa immigration din. Yun nga, nakalusot yung isa, hindi ko alam, tinatanong ko nga eh. Sabi ko, ano ba ibig sabihin? So, it's not material in any case, hindi siya mahalaga. Samantala, hinimok ni Senate President Gis Escudero si Senator Amy Marcos na iwasang gamitin ang Senado bilang platform para sa personal political objectives nito. Sinabi ito ni Escudero sa isang pahayag nitong Biyernes, April 11, matapos siyang kondinahin ni Marcos dahil sa hindi niya pagpirma sa contempt order laban kay Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao at ang pag-atas niyang palayain ito mula sa detention facility. Matatandaang sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs hinggil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Huwebes, April 10, ipinakontempt ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Lacanilao matapos ang umanay questionabling mga sagot niya. Senator Marcos says that this episode sets a terrible precedent, and I concur, but for different reasons. I believe it is dangerous precedent to allow senators to floor the Senate's own rules for personal gain. For when procedures meant to safeguard due process and institutional integrity are ignored for media mileage or political ambition, that is when the credibility of the Senate is threatened. Saad ng Senate President. Kasunod nito ang naturang paghimok niya sa senador. I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Our people in our country expect and deserve no less. Sinabi rin ni Escudero na hindi niya hahayaang magamit ang Senado, maging ang Office of the Senate President, sa anumang petty partisan interest, lalo na raw doon sa re-electionist senators sa May 2025 national elections. The Senate is an institution of reason and rule. It is not a tool to be leveraged for propaganda or self-promotion. Samantala, aprobado naman kay Senator Alan Peter Cayetano ang desisyon ni Senate President Francis Gis Escudero na bawiin ang contempt order kay Ambassador Marcos Lacanilao. Ipinahayag ni Cayetano ang kanyang suporta kay Escudero at iginiit na malinaw ang mga tuntunin ng Senado. Nasa kapangyarihan ng Senate President kung aaprubahan o hindi ang isang contempt order. Hindi ministerial, hindi ibig sabihin na force ang Senate President pumirma. Paliwanag ni Cayetano. Ayon sa senador, hindi bagong usapin ang nangyari. Hindi basta-basta lang pirma ng supina o contempt order. Ani Cayetano.
Sir, hingin lang namin yung statement po regarding po dun kay SP Escudero. Parang binabaltan po niya si Senator Marcos regarding po dun sa pagpapakontempt sa isang official po. Well, ano ko lang yung Senate rule kasi nga sa House, medyo dumami ang pinatawan ng contempt, no, if I may call them that. Here kasi, di ba, as you know, 2007 pa lang nag-chair na ako ng Blue Ribbon Committee. So, yung direct contempt kasi, yung harapan kang binabastos, di ba, or contempt sa committee, yung sinabi mong umupo, ayaw umupo, nagsisigaw doon. So, pwede mo talagang tawagin Sergeant at Arms. So, pwede mo i-detain kasi direct contempt yun eh. Para sa preservation din yun ng Senate at ng authority niya, di ba? Kahit senador, pag nanggugulo sa session hall at in-out of order at ayaw tumigil, you can get the Sergeant Arm to bring him out of the room, di ba? Ngayon, pagka indirect contempt naman, katulad niya, yung sinasabi ng sisinungaling, ang procedure diyan kasi magbubutuhan. And then, hindi talaga, hindi ministerial, hindi ibig sabihin na forced ang Senate President pumirma. Kailangan niya munang makita, tignan yung, kaya nung araw, kung naalala niyo, madalas kami mag-focus basta may iko-contempt. At kahit bago pakawalan, no? So, I think yung misunderstanding, kasi nga, when I talk to I actually talk to the Senate President, sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre, emotionally invested sa hearing na to at medyo na-insulto na kasi medyo may paikot-ikot eh, di ba, yung sagot. Having said that, nangyari na in the past yan na contempt, tapos pasasagutin mo muna, tapos pag pinirmahan ng Senate President, huhulihin yun. Kasi wala namang wala namang danger of life. Iba kasi yung, halimbawa, yung kinontempt natin dito, naghihintay ng boto, naghihintay ng firma, tapos ang tingin nyo magtatago. Diba? And then, nakita ko rin naman yung sinabi ni Senator Escudero na Senate President na humanitarian, inilibing yung lolo. So, may mga bagay na hindi mo marirewind. Diba? So, kung naka-detain siya ngayon. So, I'm hoping that magkaroon ng chance na magkausap si Senator Amy at Senator Cheese. Kasi nga, mas focus natin yung findings ng committee. Kasi nga, nagbabala yung ICC at yung ibang mga katulad ni Senator De Lima, di ba? Basta tingin niyang kalaban niya, sasabihin niya, o baka ikaw susunod. O hindi, gusto ba natin na may Pilipinong nag-aalala na bigla na lang silang pwedeng damputin, lagay sa aeroplano, tapos to fly out. So, ang akin lang is cooler heads and eyes on the ball. Baka may counter-reaction po yung statement ni SP. It's supposedly an investigation in aid of the election. Personal vendetta daw po yung Senator. I won't comment na kasi nga, di ba, pagka mainit naman ulo ko, nandiyan naman si Senator Amy at si Senator Escudero para tumulong. So, pag nagkaitan ng content, because nga of that misunderstanding, ang tingin ni Senate President, hindi pa kami nakikita. Ang tingin naman ni Senator Amy ay hindi ganun mabilis, whether subpoena or ano. But I've been there as speaker. Hindi ka naman basta-basta firma talaga ng subpoena or contempt order, di ba? But I've also been chairperson na sometimes you want to prove a point and nandun na yung basis. So, yun nga lang advice ko sa dalawang, palamig na puno tapos eyes on the ball tayo. Pero kayo sir, nakikita nyo ba yun na tama lang yung contempt citation or hindi? No, what I'm saying is that yung proseso talaga is that discretionary on the part of the Senate President and time to review it. Diba? So, yung sabihin, actually hindi pa ito tapos. So, hindi totoo na wala na yung contempt o pinakawalan. Pinakawalan kasi hindi pa pinirmahan. But in the past, ganun talaga. That's why in the past, magpo-focus muna kami. Kasi pag hindi nagkasundo, hindi na yung Senate, papakawalan. But itong show cause let's let it take its course. I think the other committee members naman will also intervene and will also talk to the Senate President. So, I'm hopeful na magkakasundo sila sa issue yan. And wala nang danger of flight eh. Kasi iba kasi kung sasabihin natin si Special Envoy Nakaglali ay tatakas o magtatago na, diba? Or will claim executive privilege at hindi pupunta.
ako, I appreciate the fact that after claiming secretary, pumunta sila. Kasi hindi blanket talaga na dahilan ang pag-invoke ng executive privilege, so hindi ka nalang dapat. Diba? So there's a delicate balance between insisting na pumunta ka and then preventing a constitutional crisis. Kasi once na nagsupina ka, na pumunta, hindi pumunta, ano kasunod doon? Contempt. Pag contempt, pag hinuli mo 1/3 of the Senate, the cabinet, ano mangyayari sa gobyerno? So, that was intended by the framers of the Constitution that the judiciary at legislative to be interdependent and sometimes magpanggaan. But there was never an intention for a constitutional crisis. Kaya there is a need then of convergence. Ang Jumaras talaga is dapat may majority na hindi ang nag-decide and then Yeah, so meaning if the Senate President could have signed it, if sa tingin niya, ang point kasi it's discretionary. Hindi po just because the committee said pipirma na, but ang contention kasi ni Senate President, wala pa nga sa kanya yung papel, inuupakan na siya. So, hindi ko naman nakausap si Senator Amy, baka ang tingin niya, dahil nga hindi pinirmahan yung unang mga supina noon, pero nakita niyo naman, nag-appear naman sila. Diba? So, ano ba intent natin? Supina o dumating sila dito? So, to be fair to the Senate President, whether he did anything or not, whether he communicated with the palace or not, dumating yung mga resource people. Kasi katulad sila po sila dati yung second hearing, para ka pumunta sa birthday na ikaw lang nandun. kaya matanda kahapon because the complete session of the Senate. Yes, and that's his job, no? I mean, there were times in the country where totally magkalaban ang Senado at ang Pangulo, but in normal, you have to have open times. That's just the reality. Kung hindi, there will be one constitutional crisis after the other. Sir, yung due process na start nito, yung show cause order. Actually, it's more of the process rather than due process. Diba? So meaning the process is really magpuputuan ng committee and then kailangan ng firma ng Senate President. And yung firma ng Senate President is not ministerial. Diba? And in this case nga, dahil hindi pa niya nakita, dahil gusto pa niya i-review by humanitarian, so it's not a matter of sinong tama at mali, it is what it is. So ang point ko lang, let's go to the next step. What do we do next? Sir, nagagamit nga po ba yung mga investigation ng Senado halimbawa para sa political agenda ng mga kumakandidato? On one hand, it's not good for us to judge. Kasi ano yun motive eh. So, unparliamentary na yung isang senador ay sabihin gano'n. On the other hand, alam naman natin kung ano totoo hindi. So, let's just let people judge whether kailangan hindi. Diba? It just so happened hindi ako re-electionista. Kung re-electionista ako at ang plataforma ko ay environment, meron din mag-a-accuse sa akin na ginagamit ko for re-election. So, it's part of our job na may mag-accuse. So, hindi na ako magpo-comment doon kasi pampainit yun, hindi pang palamig ng ulo. Sir, how about yung play na nabubuli yung mga resource persons kahapon? May emosyon naman talaga. And I think pagka tinignan mo ng tamang perspektibo, professional naman yung approach ng Senate. Pero hindi mo matatanggal na may emosyon talaga. Diba? And hindi mo tatanggal talaga na may frustration minsan sa pagsasagot natin. Diba? So it's always regrettable if either the senators think na sinastab sila or pinapower play na Malacanang, and it's regrettable if our guest from Malacanang or from the cabinet thinks na pinupuling. But that's why nga it's open, transparent, at nandito yung prime media para tao na mag-judge. So, sir, dahil nasa ICC na si former President Duterte, and then baka may lumabas pa daw na warrant of arrest sa iba pa. So, ano yung dapat gawin sa mga kasunod? That's why it's so important na magkaklaruhan dito. Diba? I give you two examples. Wag na yung wag na itong same case na sinasabi lang may 7 ba o 8 na pwedeng isama. Tingnan nyo lang itong 2 cases, ha? If someone suddenly complains na maraming namatay na bata at babae na hindi ko bata sa Marawi, o tapos biglang whether 10 o 5
colonels, generals ay chinarge ng crimes against humanity. Bigla na lang sila isasakay sa aeroplano na dito. O what about the progressive group sa ating bansa? Di ba? In the 80s, 90s, may claims na may mass graves. So kung biglang sasabihin, ito, 50 yung nakalibing. Ito, nilibing 2012, 2013. Away ng mga communist groups. Nagbigay ng mga pangalan. Mapayag ba tayong whether we have sympathies for that ideology or wala. Bigla lang sila dadamputin, tapos dadalhin abroad. So madali kasi mag-cheer ngayon dun sa anti-Duterte. Pero ang question, paano pag ikaw din? So yun din ang argument sa amin, di ba? Or sa mga pro-Duterte, or sa katulad ko na independent, pero ano ang sabi lang, nasaan kayo dati sa due process may pinapatay. But precisely nga, due process is for everyone. Di ba? So we will also have to think about what happens next. So the smart thing to do is extradition ang proseso, hindi surrender. Even yung surrender, illogical yung sabihin na dahil walang treaty, surrender. Kasi nakalagay sa batas, extradition or yung surrender pursuant to a treaty. So, ako, agree ako dun sa point na yun ni Justice Ascuna. Ang ibig sabihin ng pursuant, kailangan mo tignan yung treaty. So, walang treaty, hindi mo pwede surrender. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Ito mga kabunyog, mayroong bagong political ad si Aimee. Siyempre, kulilat si Aimee sa survey. Kulilat, talagang laglag. Nasa pang 314 na yata itong si Aimee. Dan Resede, shout out. O ngayon, ang solusyon ni Aimee, kinukuha niya ang support ng mga DDS, yung mga Duterte diehard supporters. Kahit na masira ang kapatid niya, kahit masira ang gobyerno ng kapatid niya, wala, hindi sa kanya importante na yung dugo. Ang importante sa kanya, manalo siya. At ang formula niya para manalo siya, makuha ang suporta ng mga DDS. Ang problema sa mga DDS, ati rin si Panelo sabi sa kanya, lulukuhin mong lelang mo. Sabi ni Hanilet Abansinya, ek lang yung mga hearing na yan ni Aimee. Ek lang daw yan. Pero mayroon ding mayroon ding ginagawa si Aimee. Una, para makuha ang boto ng Mindanao, siyempre malakas doon ang Duterte. Baluarte ng Duterte ang Mindanao. Para makuha niya ang Mindanao, yan, ini-endorse siya na Sean Padilla. Siyempre si Padilla, Muslim yan. Pangalawa, kiniklaim ni Padilla, adopted son siya ng Mindanao. Pangatlo, siyempre president yan ng PDP. Ang PDP siyempre Duterte. Yun ang kinukuha ang ngayon. Gustong magamit dito ni Aimee Marcos, si Padilla. Boto ng PDP, boto ng Duterte, boto ng Mindanao. Yan ang gusto niyang makuhang boto diyan. Pero siyempre nagre-react yung mga DDS at saka mga PDP. Kasi sa kanila hindi katanggap-tanggap si Aimee. Ayaw nila kay Aimee. Hindi sila kumbinsido. Sabi nga ni Panelo, lelang, lukuhin mong lelang mo. Sabi ni Hanilet, paik-ik lang yan. Ganon din yung nararamdaman ng maraming DDS. Kaya hindi sila masyadong kumbinsido kay Aimee. Ang nila, kumbinsido sila kay Aimee, dagdagan pa ang ginagawa nito. Halimbawa, kay Panelo, ipa-impeach mo ang kapatid mo. Pangunahan mo. Yung iba namang mga DDS, aminin mo na bangag ang kapatid mo. Aminin mo na nagdodroga ang kapatid mo. Kumbaga, hindi sapat para sa mga DDS, hindi sapat sa kanila yung ginagawa ni Aimee na pagdinig ng Senado. Hindi yon. Para sa kanila, mayroon pa silang gustong patunay. Ang una, aminin ni Aimee na bangag, nagda-drugs ang kanyang kapatid, gumagamit ng illegal na droga. Galing daw dapat mismo kay Aimee yan. Pangalawa, sabi ni Panelo, pangunahan mo na ma-impeach ang kapatid mo. Kung sa tingin mo garapal ang ginawa kay FPRRD, culpable violation of the Constitution yan. Kaya ang gawin mo, pangunahan mo na pa-impeach ang kapatid mo. Yan, makukumbinsi kami sa'yo. Ay, mukhang hindi naman gagawin ni Aimee yun. Iwan natin kung gagawin yun. Kung pag ginawa niya yun, matindi na talaga siya niya. Talagang sobra na ang kanyang kasamaan yan pag ginawa niya yan. Pero ngayon, para makuha ang boto ng mga DDS, nagpa-endorse siya sa presidente ng PDP, kay Robin Padilla.
Para makuha ang boto ng Mindanao, syempre Muslim si Padilla, kiniklaim niya adopted siya ng Mindanao. So nagpa-endorse siya kay Padilla. Kaya lang hati yung mga DDS diyan at PDP. Anyway, panoorin niyo muna yung yung ads. Ito muna yung ads. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee. Ay? Infrastruktura. M? Modernisasyon. I? Elektrisidad. I? Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Iboto si Senator Aimee. 39 sa balota. Manang tapatin mo ako. Pinoy, lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee. Ay? Infrastruktura. M? Modernisasyon. I? Elektrisidad. I? Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Iboto si Senator Aimee. 39 sa balota. Yan. Nakita nyo Nakita nyo? Yan plinay ko. 2 beses ko na i-plinay Sabi ni Lizelsi, Aimee means Judas. Ang na ngayon, Aimee Padilla. Di ba? Ang dati kasing political ad ni Aimee solusyon. Ngayon, mayroon siya Aimee problema. Pero mayroon naman daw siyang Aimee Padilla. Kaya lang, yun na nga. Medyo nagkakagulo ang nagkakagulo ang mga DDS ngayon. Kasi halimbawa mga kabunyog, mga kababayan, yung PDP laban. Ang PDP laban, officially, 10 yung kanilang kandidato. Ang tawag nila doon, Duterte 10. Duterte 10. Yun, Duterte 10. Duterte 10 ang tawag nila. Duterte 10 sa kangkungan, pupulutin. Yan, ganyan na yung panawagan ko Duterte sa kangkungan, pupulutin. Okay ba yan? Mula ngayon, yun na yung ipapalaganap natin dito. Gawa nga tayo ng niyan. Duterte sa kangkungan, pupulutin. Mga kabunyog? Ang gusto ng PDP, 10 yung kanilang kandidato. Huwag gawing 12, huwag gawing 11, huwag gawing 11, huwag gawing 12. Kasi, bahala na kayo sa dalawa. Huwag na nating papangalanan yung dalawa. Basta siguraduhin nyo lang yung 10. Yun yung kanilang gusto. Yun ang kanilang gusto. Kumbaga, ang gusto ng PDP, yung mga kandidato ng PDP, gusto nila 10 lang officially ang dadalhin. Kaya nga ang tawag, Duterte. Sino ba yung Duterte? Mamaya, ipapakita ko ang Duterte. Basta siyempre, namunguna dyan si Bato si Bongo. Pangatlo dyan siyempre, yung kasama dyan siyempre si Marcoleta, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, si Lambino, si Vic Rodriguez, si Kibuloy, si Mata, sino pa ba? Si Atty. Hinlo, yan. Sino pa bang hindi ko na pangalanan? Basta Duterte nga. Ngayon, yung Duterte na yan, ang gusto nila, 10 lang yung ipopromote ng mga DDS. Ngayon, kung may gusto kang idagdag na 2, kung sino man yan, bahala ka na. Pero wag tayong mag-i-endorse ng iba. Ay, ang problema, nag-endorse si Bino, si Robin Padilla. In-endorse si Aimee. Ayaw niyan nila kukontra dyan sila Marcoleta, saka sila kukontra dyan si Marcoleta saka si Philip Salvador. Bakit? Para sa kanila, Francisco Aquino sabi niya, Duterte 1 to 10. Okay yan. Duterte sa kangkungan, pupulutin. Okay ba? Tama yon? Hindi ngayon, siyempre, hindi pabor kila Marcoleta yan, saka kay Philip Salvador. Kasi ang tingin nila Marcoleta, sila ang papasok sa pang-11-12. Kapag in-endorse ng PDP si Aimee, baka makabalik ito sa 11-12. Pero kung hindi i-endorse ng PDP o ng DDS si Aimee, laglag na yan, 13-14 na yan. Papasok ngayon si Marcoleta. Kaya, kukontra dyan sila Marcoleta. Kukontra dyan sila Philip Salvador. Kasi kakumpetensya nila si Aimee Marcos sa 11-12. Kaya ganyan. Anyway, hayaan natin silang mag-away-away, mga kabunyog, mga kababayan.
Ngayon, ang inaano ni Amy, ang talagang para makuha niya yung boto ng mga Duterte, nagpa-endorse siya kay Robin. Para makuha yung mga taga Mindanao, nagpa-endorse siya kay Robin. Yan yon. Kaya yung ads na yan. Pero ayaw ng mga DDS niyan at PDP. Ang tanong, alam daw ba ni Duterte, ni Digong, ang pag-endorso ni Robin? Kasi siyempre, si Robin, presidente yan ng PDP. Kumbaga siya yung presidente ng PDP. In-endorse mo si Amy. Di parang in-endorse na rin ng PDP si Amy. Kaya medyo negative. Maraming nagre-react kay Robin. Kinonsulta daw ba yan ni Robin sa PDP? Or alam daw ba yan ni Digong Duterte? Yun. Kaya ano sila ngayon? Kakagulo sila. Sabi ng mga DDS, sinusundan ko yung mga vloggers at saka mga supporters nila sa social media. Sabi nila, huwag kayong maniwala diyan, bago natin suportahan yan si Amy, patunayan niya muna na talagang totoo na siya sa pagsama sa mga Duterte. Sabihin niya na bangag ang kapatid niya. Yun yung gusto ng mga DDS. Aminin niya, siya mismo magpatunay na gumagamit ng illegal na droga ang kapatid niya. Yun. Tapos ipanawagan niya sa kapatid niya na mag-hair follicle test daw. Pangalawa, sabi ni Panelo, pangunahan niya ang impeachment ng kapatid niya. Yun ang mga ang gusto ng mga DDS. Kapag ginawa daw yun ni Amy, maniniwala sila. Pwede daw nilang pag-isipan na talagang aktibo nang dalhin si Amy. Yan. Yan. Kaya medyo hati ang mga DDS at saka mga PDP sa pag-endorso ni Robin Padilla kay Amy. Una, kinonsulta ba yan sa pamunuan ng PDP? Pangalawa, alam ba yan ni Digong Duterte? Yun, hindi natin alam. Bahala silang sumagot niyan. Basta't nagkakagulo sila ngayon dyan. Pero mayroon din naman mga nagsasabi na mga DDS, sabi nila, 10 pa lang naman ang kandidato ng PDP, may 2 pang bakante. Bakit hindi natin dalhin si Camille Villar at saka si Amy? Mayroong mga ganong DDS, ganon naman ang nila. Sabi naman ng mga DDS na yan, kapag hindi natin dinala si Amy at si Camille Villar, ang mananalo, ang papasok na pang 11-12, si Kiko daw at si Bam. Yun, ganon sila. Ang sinasabi ng mga DDS, 10 lang naman daw ang kandidato ng PDP. Bakit hindi dagdagan ng 2? Pwede daw na idagdag si Amy at saka si Camille Villar. Bakit? Kasi daw, sabi nila, kapag hindi sinuportahan si Camille Villar at si Amy, ang pumapasok kasi ngayon na parang nakikipag-agawan sa 11-12, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. So sabi ng mga DDS, gusto nyo bang ang makapasok na pang 11-12, pang 11-12 si Kiko at si Bam? Kung gusto nyo, di sige, wag nating suportahan si Amy at saka si Camille. Kaya medyo mayroon ding mga DDS na tinutulok nila si Amy at saka si Camille Villar para ang pumasok daw na pang 11 at 12 ay si Camille at si Amy. Pag hindi raw sinuportahan si Camille at Amy, si Bam at Kiko ang papasok. Yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya medyo ito, nagkakagulo ang mga DDS at PDP ngayon. Sabi ni Monster Mac, ay may ek-ek. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nagkakagulo sila ngayon. Si Marcoleta, ayaw siyempre niyan. Ang gusto ni Marcoleta, bakante lang yung 11-12. Sila Marcoleta, saka sila Philip Salvador. Bakit? Sila rin yung nag-aambisyon ng 11-12. Gusto nila malaglag din si Amy. Kaya dapat huwag suportahan si Amy ng PDP at ng mga DDS. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Yan po ang mga nangyayari ngayon. Wow, tapat daw na kaibigan. Parang ang pinapakita ni Amy, yung ginagawa niya ngayon para kay FPRRD, yung investigasyon ng Senado sa pag-aresto at pagdala kay Duterte sa ICC, ang ginagawa na yan ni Amy ay pagiging tapat sa kaibigan. Ang problema, okay, sabihin mo na, tapat kayo sa iyong kaibigan, sinisiraan mo naman, ginigiba mo naman ang gobyerno ng kapatid mo. Sa Pilipinong kultura,
Hindi naman tama yan. Sa atin, mas matimbang naman yung dugo. Ano? Blood is thicker than water. Eh dito yata, hindi yata nag-a-apply kay Aimee yan eh. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, ang political ad ngayon ni Aimee, tapat sa kaibigan. Ang sinasabi niyang tapat sa kaibigan, tapat siya sa Duterte. Tapat daw siya sa bayan, hindi. Sa ginagawa niyang yan, traitor siya sa kanyang kapatid at pamilya. Yun ang malinaw dyan. At huwag niyang sasabihin tapat siya sa bayan. Kasi yung ginagawa nilang yan, hindi ikabubuti ng bayan yan. Hindi ikabubuti ng bayan. Buti na nga buti na nga na nabibigyan na ng hustisya ang mga biktima ng war on si Duterte. Yan ang para sa bayan. Eto mga kabunyog, grabe itong nangyayari kay Aimee Marcos, Ay, Aimee Marcos. Bakit grabe ang nangyayari sa kanya? Kaliwat kanan ng atake sa kanya eh. Kaliwat kanan ng atake sa kanya. Sa panahong ito na sa panahong ito na malapit na ang eleksyon, May 12. Malapit na ang May 12. Mabuti sana kung ang lakas-lakas niya sa survey. Wala eh. Laglag siya eh. Laglag siya. In latest na survey, laglag siya eh. So ngayon, dapat ngayon na laglag siya, dapat ang support sa kanya, unti-unti na nadagdagan. Ang problema, hindi. Lalo pang dumarami. Tapos ngayon, ang ginagawa niya, tinitira niya ang gobyerno ng kapatid niya, ang administrasyon ng kapatid niya. Ang kalaban ng gobyerno ng kapatid niya ay ang Duterte. Dapat sana natutuwa ang kampo ng Duterte sa ginagawa niya. Dapat sana nakukuha niya ang simpatya, ang boto ng mga Duterte. Ay hindi eh. Ay ngayon ngang araw, mismong ang mga balita ngayon, mismong ang partner ni Duterte na si Hanilet Abansinya hindi kumbinsido sa kanya. Grabe na nga ang ginagawa ni Aimee na ang ginagawa ni Aimee kontra sa kapatid niya. Grabe na ang ginagawa ni Aimee kontra sa kapatid niya. Ipakita lang na kumbaga ang Marcos ay hindi gusto ang ginawa kay Duterte. Si Aimee Marcos kasi ang gusto niyang ipakita na ang ginawa kay Duterte na naaresto ito at dinala sa ICC, hindi yan gusto ng Marcos, ng pamilya at least kumbaga si Aimee yung na pinapakita niya, hindi naman lahat ng Marcos bahagi ng ginawa kay Duterte. Parang siya yung Marcos na hindi kumbinsido sa ginawa kay Duterte. O di dapat sana sa ginawa niyang yon, sinusuportahan siya ngayon ng mga DDS. Hindi. Si Panelo, una lang nagsabi si Panelo. Sabi ni Panelo, sabi ni Panelo, lukuhin mong lelang mo. Lukuhin mong lelang mo. Ngayon, ang latest na nagkomentaryo sa kanya, mismo ng partner ni Duterte, si Hanilet Abansinya. Sabi ni Hanilet Abansinya sa kanya, tinanong si Hanilet Abansinya, anong masasabi sa ginagawa ng Senado sa pangunguna ni Aimee Marcos? Ang sagot ni Hanilet Abansinya, ay ek niya. Wala yan. Nagtatanong pa ba siya kung anong nangyari? Mag-iimbestiga siya kung anong nangyari? Alam naman niya kung anong nangyari. Ganun din naman, di ba ganun din yung komentaryo ni Panelo? Sabi ni Panelo, lelang niya, lukuhin niyang lelang niya. Mag-iimbestiga pa siya kung anong nangyari. Alam niya kung anong nangyari. Alam naman ng lahat kung anong nangyari. Bakit pa siya mag-iimbestiga? Ganun din yung comment ni Hanilet Abansinya. Isa pa, si Chis Escudero, na Senate President, dapat kampihan siya o dapat hindi niya makalaban, kalaban na naman niya. Ay di, anong ngayon? Paano siya ngayon? Dapat, dahil kumbaga ang ginagawa niya, kumukontra siya sa ginagawa ng kapatid niya, parang pinapakita niya hindi niya gusto ang ginagawa ng kapatid niya,
lalo na sa ginagawa nito kontra sa mga Duterte, ay di dapat sana ang inaani niya dyan, ang nagiging niya dyan, Duterte supporters. Ang problema, yung Duterte supporters, hindi rin siya sinusuportahan. Grabe na nga yung ginagawa niya. Bakit? Ha? Bakit para sa kampo ng mga Duterte, parang wala? Duda sa kanya eh. Duda naman sa kanya, hindi naman naniniwala sa ginawa. Alam nyo, ang argumento kasi ng mga Duterte, ito ganito mga kabunyog. Nung panahon na si Duterte ay pinagkakaguluhan kung dadalhin na sa ICC, sa The Hague, bakit daw hindi gumalaw si Amy? Hindi naman daw nakita si Amy nung mga panahon na yun. Yun ang ano nila. So kumbaga, too late the hero na yung ginagawa ni Amy. Kung tutulong siya nung panahon na yon na mapigilan na madala sa ICC si Duterte, nung gabi, nung araw na yon ng March 11 daw, March 12, doon dapat gumawa ng hakbang si Amy. Kumbaga ang sinasabi ng mga DDS, dapat pumunta siya ng Malacanang, kinausap niya ang kapatid niya. Bakit wala? Hindi niya ginawa yon. Tapos ngayon, na nandun na sa ICC, bigla siyang papapel. O di wala. Ibig sabihin, hindi kumbinsido ang kampo ng mga Duterte, ang mga supporters ng Duterte, na tunay ang kanyang pagtulong sa Duterte. Wala eh. Okay lang sana kung si Panelo lang nagkokomentar yung walang tiwala sa kanya, lukuhin niya daw lelang mo eh. Ang problema kahit na lang yung partner ni Duterte, hindi naniniwala sa kanya. So ibig sabihin niyan, malapit kay Duterte yon. Laging kausap din si Duterte. Malamang kahit si Rodrigo Duterte, si Digong Duterte, hindi na naniniwala sa kanya. Si Sara Duterte sa huling interview ang sabi tungkol kay Amy. Sabi ni Sara Duterte, sana ang mga ginagawa niya ay hindi kaplastikan. Diba? Ganun ang pagkakasabi ni Sara Duterte. Kaya, yung mga DDS, mayroon silang tinatawag Duterte 9. Ang ibig sabihin ng Duterte 9, yan yung 5 senador na sinusuportahan ng mga Duterte supporters. Wala doon si Amy. Wala si Amy doon. Tapos sa kampo naman ng mga Marcos, yung supporters ng Marcos, yung sa alyansa para sa bagong Pilipinas, hindi rin siya sinusuportahan. Sinusuka siya sa ginagawa niya kasi sinisiraan niya ang kapatid niya. Sinisiraan niya ang gobyerno ng kapatid niya. So ibig sabihin, kaliwat kanan, inaatake siya. Paano siya ngayon? Wala. Durog yan si Amy. Durog yan si Amy. Kumbaga, wala siyang makuhang suporta ngayon. Hindi lang siya namamangka sa 2 ilog. Namamangka na siya sa andaming ilog. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang problema niya dyan, kahit yung hindi niya makuha ang respeto, okay na sana. Hindi niya makuha ang respeto, yung suporta ng mga Marcos loyalists. Hindi niya rin makuha ang suporta ng mga Duterte. Di dapat sana sa iba makakakuha siya ng suporta. Hindi pa rin. Tingnan nyo, ang expression niyan, tingnan nyo si Chis Escudero. Si Chis Escudero, hindi mo rin maintindihan kung saan yan, pero hindi niya rin galit na sa kanya si Chis Escudero eh. Durog siya sa sinabi ni Chis Escudero eh. Kasi sabi ni Chis Escudero, huwag mong gagamitin ang Senado at ang mga hearing nito sa political agenda mo. Nagalit na sa kanya si Chis Escudero. Sobra na eh. Ang ganda nito ni LTC. Sabi ni LTC, ay may problema na. Ay may problema, hindi ay may solusyon. Yan mga kabunyog, mga kababayan, ang problema ni itong si Amy Marcos. Ito? Pumunta siya sa mga loyalista ng Marcos, sinusuka siya. Imagine niyo naman, ang kailangan ni PBBM sa mga panahong ito ay suporta. Suporta ng mga supporters niya.
Kasi matindi itong labanan na ngayon ng Marcos at Duterte. Umaabot na sa punto ng ano na, lumalalim talaga ang away. Lalo na papalapit ang eleksyon ng Mayo. So talagang si PBBM, talagang kailangan niya ng suporta ng mga supporters niya. Ha? Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kailangan ng mga supporters ng Marcos, sulit din na suporta sa mga Marcos. Itong si Amy hindi. Sinisiraan niya pa ang ginawa ng kanyang kapatid, ang mga desisyon ng kanyang kapatid. Worse, sa sitwasyon ngayon na kailangan ng suporta ng kanyang kapatid, napaka ng sitwasyon, magulo ang sitwasyon, pwedeng mauga ang administrasyon, inuuga niya pa talaga. O yun, paano siya ngayon makakakuha ng, halimbawa, yung mga miyembro ng gabinete, ni PBBM, sila Boying Rimulya, sila John Vic Rimulya, ay ano yan yung mga miyembro o ang gabinete kasi yan ang official family ng presidente. Ngayon, di dapat sana dahil official family yan ng presidente, suportado siya kasi kapatid yan ng presidente. O siyempre iisipin yan, suportahan natin si Senadora Amy kasi kapatid yan ng presidente. Ay ang nangyayari, kalaban niya ngayon yung gabinete ng kanyang kapatid eh. Hindi niya man lang nirerespeto ang gabinete ng kapatid niya. Sila John Vic Rimulya, Boying Rimulya, Sigibo Teodoro, pati yung mga officials ng gobyerno ng kapatid niya, PNP Chief Marbil, sila Nicolas Torre, yung mga kaharap niya na yun sa pagdinig niya na yun, mga tao yan ang kapatid niya. Sumusunod yan sa order ng kapatid niya. Tapos ngayon sinisiraan niya. Kumbaga ginigisa niya ang mga tao ng kapatid niya. Anong iisipin ng mga miyembro ng gabinete? Grabe naman itong kapatid ng presidente. Ang mga ginagawa namin para sa kapatid niya, pinagkaisahan yon ng gobyerno ng kapatid niya. Sinunod namin ang desisyon, ang policies ng kapatid niya. Tapos itong kapatid ng presidente pa ang umaatake sa amin. Di ba? Hindi magandang yun eh. Hindi maganda yun. Kaya, ito? Okay sana para sa kay Amy. Nagsasakripisyo siya. Sa tingin niya, mali ang ginawa ng kapatid niya. So, dapat nakakagain siya dun sa kabila. Hindi rin siya nakakagain sa kabila. Kasi wala ring tiwala sa kanya. Bakit walang tiwala sa kanya? Yun na nga. Simple lang ang sinabi ng mga Duterte supporters. Bakit nung araw na kritikal, nadadalhin na si Duterte sa ICC, hindi siya makita. Hindi niya kinalampag ang kapatid niya. Tapos ngayong nadala na daw sa ICC, nandiyan na daw, pumapapil na si Amy. Too late the hero. Wala na. Kaya nga sabi ni Abansinya, ni Hanilit Abansinya, paik-ek na lang yan. Kahit kahit yung mga tulad ni Panelo, lukuhin niyang lilang niya, sabi sa kanya, mag-iimbestiga pa siya, alam niya naman yan ang nangyari. Ang challenge sa kanya ni Panelo, okay, kung pinakapatunay na talagang totoo siya, totoo daw si Amy sa ginagawa niya, alam niya naman na ang ginawa daw ni PBBM ay culpable violation of the Constitution. Kahit na wag na siyang mag-imbestiga, yan naman ang lalabas dyan. Sabi ni Panelo, sina-challenge ko si Amy Marcos, ipa-impeach niya ang kapatid niya. Pangunahan niya ang pag-impeach sa kapatid niya. Yun, hindi naman niya magawa, di wala. Wala. Ito mga kabunyog, si Sara Duterte na kaibigan niya, sabi niya kaibigan niya, ang sinabi lang sa kanya ni Sara Duterte, sana hindi kami nagpaplastikan. Yun ang sabi ni Sara Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyayaring ito kay Amy, wala. Wala na siya ngayon. Hindi siya ngayon Hindi mo makita kung saan ba talaga siya. Tanong ni Agustin, ilang party list? Isa lang, Agustin. Hindi na, isa lang. Ang party list, isa lang ang pwedeng butuan. Kaya ito, si Amy ngayon, hindi na Amy solusyon. Amy problema.
Ang problema, palapit na ang May 12. Palapit ng... Di dapat sana, di ba? Kung totoo yung survey ng Pulse Asia na yung mga senador ni Duterte, kumbaga lumalakas sa survey kahit si Philip Salvador lumalakas sa survey. Di dapat sana nakakasama na siya doon. Kumbaga dapat si Amy tumataas. Wala eh. Sabi ni Pogi Attorney, kauwi ko pa lang sa trabaho dito sa Subic, Tingog Party List ang daladala ng kandidato dito. Oo, Tingog Party List kay Martin Romualdez yan eh. Ang daming pera ni Martin Romualdez. Speaker ba naman? Ha? Ang daming pera niyan. Sa buong Pilipinas, ang mga kongresista, mga gobernador, mga mayor, ay lahat yan, Tingog Party List. Ha? Kung hindi, mga projects mo, hindi mapipirmahan. Gusto mo ng AKAP, gusto mo ng TUPAD, gusto mo ng AX, yan, suportahan mo ang Tingog Party List niyan. Yan, Pugi. Mabigat ang laban natin ngayon. Mabigat ang laban natin. Kaya nga ako nag-aapila na sa mga followers ko at subscribers. Sabi ko, tulungan nyo ako. Mangampanya kayo sa 100 ninyong kamag-anak, kakilala at kaibigan. Sa huling survey, wala pa rin tayo sa top 63 na party list. Yung 63 na papasok na seats, sa 63 seats, wala pa rin tayo. Tulungan nyo ang bunyog, mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, so ngayon, saan siya ngayon kukuha ng support? Sa mga Marcos, loyalist? Hindi. Sa mga Duterte? Hindi. Kahit dun sa mga hindi supporters ng Marcos, hindi supporters ng Duterte, hindi niya pa rin makuha. Tulad niyan, kahit si Panelo kalaban, ay kahit anong tawag diyan? Si Escudero kalaban niya. Ang tindi ng sinabi sa kanya ni Escudero eh. Alam niyo ang sinabi ni Escudero sa kanya? Mga kabunyog, mga kababayan, sa apelyido mo, sa pangalan mo, sa posisyon mo, ikaw sana yung dapat na magiging daan para sa pagkakaisa, unity. Pero ikaw pa yung nagiging dahilan ng pagkaka-divide ng bansa. Shout out kay Martin Aquino. Diba? Ang lalim nun. Kumbaga, dapat siya nagiging bridge ng pagkakaisa. Ang sabi ni Escudero, ikaw pa ang nagiging... Ito. I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own political objectives and to instead use her name, her title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Our people and our country expect and deserve no less. Kumbaga ma-impluwensya siya kasi kapatid siya ng presidente, senadora siya. Ang pangalan niya, ang apelyido niya, Marcos. Marcos. So ibig sabihin dapat siya ang nagpo-promote ng unity. Ay sa ginagawa niya, divided na ang bansa. Siya pa yung nagagatong. Kumbaga, dapat sana matapos maaresto si Duterte, madala sa ICC, nagno-normalize na ang sitwasyon. Anong ginagawa niya? Ginagatungan niya eh. Ano ibig sabihin na ginagatungan? Lalo niyang pinapainit. Mainit ng dati ang sitwasyon. Pinapainit niya lalo. Divided na ang bansa. Sabi nga, divided na. Anong ginagawa niya? Lalo niyang dinidivide. Kasi halimbawa ngayon, dapat nagno-normalize na ang sitwasyon. Paunti-unti nagno-normalize. 1 month na matapos makulong si Duterte. Dapat paano niya na yan? Pahup na yan. Sino ngayon ang bumubuhay ng issue na yan? Si Amy. Binubuhay niya ang division sa bansa. Dapat paano na yan? Kumbaga, back to normal na yan. Kumbaga, halimbawa, ang kampo ng Duterte, nagmumubuo na yan. Ang ginagawa ni Amy, ginagatungan niya. Pinapalala niya pa ang sitwasyon. Di ba? Yan yung sinasabi ni Escudero. Sa pangalan mo, sa apelyido mo, Marcos, sa title mo, senadora ka, Senate Committee on Foreign Relations. Sa mga title mo na yan, dapat ikaw, nagagamit mo yan para mag-promote ng unity. Hindi para manghati ng bansa. Nanggagatong ka pa eh. Matindi yun. Matindi yung sinabi ni Escudero.
Huwag mong gamitin ang posisyon mo at ang Senado at ang mga pagdinig nito para sa political ambitions mo. Ha? Oh. Yan mga kaboy. Sabi ni Abu Terio, di lang niya dinidivide ang mga tao, ini-square root pa niya. Dinidivide niya eh. Di ba sinabi ko, sa halip na ano na yan, hindi na masyadong uminit ang issue, umiinit, siyang nagpapainit. Ngayon, gusto niya pang malaman, kaninong eroplano yung ginamit. Ay talagang, kaya nga sabi ni Boying Rimulya, Madam Chair, ano na yata yung mga tanong na yan? Hindi na yan, hindi na dapat itinatanong yan. Masyado na yan. Diba? Kaya ito, kahit yung gabinete ni PBBM, hindi niya makuha ang suporta niya. Kaya nga kahit si PBBM, piko na rin sa kanya, hindi na siya binanggit. Imaginein mo yan. Hindi na siya binanggit sa rally. Tapos kahit si Chis Escudero na kaibigan niya dapat. Hindi. Galit na si Chis sa kanya. Kasi naiipit si Chis Escudero. Bakit naiipit si Chis Escudero? Di ba, paano natanggal si Zubiri bilang Senate President? Kasi si Bato de la Rosa talagang tinutudo-todo yung pagdinig ng committee niya. Inimbitahan, pinapabuelo si Jonathan Morales, yung pulburon video. Siyempre ang sinisiraan doon si PBBM ay tinatawagan na siguro ng Malacanang si Mig Zubiri. Senate President, na daw, patigil mo na daw yung hearing ni Bato. Ay ang sagot yata ni Chis ay ni Zubiri, pasensya na, hindi ko mapigil yan. Siyempre, independent ang Senado. Masisira naman ako dyan. Maria Abra, salamat sa pag-send ng donation. Ganun pala pinabwilo pa ngayon si Bato. Hindi pa matitigil, may another pang nakaset na hearing. Ngayon, medyo hindi na gusto ang Malacanang yon. So anong ginawa kay Zubiri? Sinibak. Nasibak si Zubiri. Ito na naman ngayon kay Chis. Sa ginagawang ito ni Amy Marcos, hindi na yan gusto ng Malacanang. Sobra na yan. Ngayon, sino ang makakakontrol kay Amy? Si Escudero. Pwede niyang sabihan niya na itigil mo na yan, Amy. Ay matigas din si Amy. Ayaw niyang sumunod kay Chis. Pinagbibigyan pa siya ni Chis. Pero ang i-condition sa kanya ganito. Huwag mong ipahiya ang mga tao ng Malacanang. Okay na sila na umattend. Huwag mo lang isumpina kasi bastos naman yung sumpina. Ibig sabihin, pinipersa mong umattend. Huwag. A-attend na sila. Pero ang hiling nila, huwag mong babastusin. Huwag nyo daw babastusin. At saka, huwag nyo nag-invoke na sila ng executive privilege, irespeto nyo. Kasi sikreto, na yan? Confidential ng masyado yan. Okay. Di umattend na ngayon. Umattend na yung mga miyembro ng gabinete. Hindi. Sinight in contempt nila yung isang official ng Malacanang, sila Canilaw. Ibastusan na yun. Pinapakiusapan na. Pwede bang wag mo yung i-cite in contempt kasi ililibing ang grandfather niyan? Hindi pa rin. Tinuluyan talaga. Hindi naiipit na ngayon naiipit na si Chis Escudero ngayon sa Malacanang. Di anong sabi ni Chis? Wag naman ganun. Wag niyong gamitin yung pagdinig na yan sa political agenda mo. Wag. Ikaw na nga, dapat nga ikaw yung nagiging susi sa pangalan mo, sa title mo, posisyon mo. Ikaw yung naging key para sa unity. Hindi para magkalat ng division. Yun. Matindi yung mga binitiwan sa kanya ngayon ni Chis Escudero Yan. Tapos, dapat sana ma-appreciate ng mga DDS ang ginagawa niya. Yun ang hinihintay niya ni Amy Appreciation ng mga DDS. Kumbaga para sa kanya, sana, ina-appreciate sana ng ina-appreciate sana ng mga DDS ang ginagawa niya. Hindi, sabi ni Panelo, wala, lukuhin mong lelang mo. Sabi naman ni Hanlet Abansinya, paikik lang yan. Paikik lang yan. Itatanong niya kung anong nangyari. Alam niya naman kung anong nangyari. Bakit pa siya mag-iimbestiga? Wala yan. Kita mo yan? Wala. So in the end, kaaway niya lahat. Ang daming atake sa kanya. Kaliwat kanan. Kaliwa, kanan, gitna, likod.
Ha? Kaya yan. Paano siya ngayon yan? Wala na. Sa huling survey, yung mga Duterte, sinusuportahan ng Duterte ng mga senador, sabi sa survey, tumataas. Kahit si Philip Salvador, tumaas. Si Jamie Bundok, tumaas. Si Amy Marcos, dapat tumaas din. Kasi sinusuportahan niya raw ang Duterte. Oy, wala, hindi siya tumataas. Oh. Ayan, mga kabunyog, laglag na. Oh. Ang makakapagligtas lang sana niyan, ang kapatid niya. Paano siya ililigtas ng kapatid niya? Tatawagan ni PBBM ang mga gobernador, tatawagan ang mga mayor, tatawagan ang mga kongresista, ipapakiusap ang kapatid niya. Sasabihin sana ni PBBM sa mga mayor, Mayor, Governor ha, Mayor. O Governor, hindi, kahit na wag na sa Mayor, sa Governor na lang at sa Congressman. Gob, oh, alam mo naman yung kapatid ko ha, kahit yan medyo hindi maganda ang ano namin, wag niyong ano yan, suportahan niyo ha. Ipanalo nyo ang kapatid ko dyan sa lugar nyo. Ay, malaking tulong yan. Pag tinawagan ni PBBM yung mga gobernador, mga congressman, huwag ilalaglag si Amy, suportahan. Ha? Oo. Katulad ng ginawa ni Duterte noon kay Bato, kay Bongo. Ganun ang ginawa ni Duterte noon kay Bato, kay Bongo. Talagang brinaso ni Duterte. Nakita ko yan kasi nung pumunta si Duterte dito noon, mayroong kalamidad na nangyari dito sa Bicol noon bago yung eleksyon. Calamity. Pumunta dito si Duterte noon. Nandun yung mga gobernador. O, sinabihan nga, nandun si Salceda. Joey, sabi. Joey. Si Joey Salceda. Kilala mo nyo naman yun. Baka naman sa lugar mo sa Albay, hindi manalo to si Bongo, si Bato ha. Saka si Tolentino. Ha? Marami ka pang mga pundong hindi pa nare-release. Ha? Hindi mo to sinuportahan. Ha? Mamumroblema yung mga pundo mo. O di ba? Kahit sabihin mong pabiro yon, pero totoo yon. Totoo yun. O anong nangyari kay Bato, saka kay Bongo, saka kay Tolentino? Panalo. Brinaso ni Duterte. Ganyan din ang pwedeng gawin ni PBBM para sa kanya. O? Kaya lang, sa nangyayaring ito, wala na. Wala na. Ano yan? Yan ang pinakamalaking error ni Amy. Ang ginagawa niya, hindi Amy solusyon. Ang nangyari sa kanya, Amy problema. Oh. Ano yan hindi, mali yung mga wrong move. Sabi ni Anilet Abansinya, wrong move. O, diyan din, wrong move. Yan. Namamangka siya sa hindi lang 2 ilog, ang daming ilog. Tayo naman ano lang tayo, hindi naman tayo malaban ni Amy, pero ina-analyze lang natin ang nangyayari sa kanya Mali talaga, wrong move. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.